of the nation. Bukod sa pinagkaguluhan ng libreng concert sa Taytay, Rizal, titala namang nagkagulo ang mga kabataan sa kalagitnaan ng kantahan dahil umano sa siksikan. Isang lalaking napuruhan sa tadyakan, habulan at pamamanto. Yan ang report ni EJ Gomez. Tadyakan at flying kick. Habulan na may batukan. Tulakan hanggang pati ang plastic barrier, pinambato na. Sa gulong yan na uwi ang libreng concert sa Barangay San Juan, Taytay, Rizal nitong Sabado. Kaya ang pagsasaya ng nasa 3,000 dumalo napalitan ng takot. Kwento ng ilang saksi na mga menor de edad na pinayagang humarap sa media ng kanilang magulang o guardian, nagsimula ang gulo ng magkasiksikan. Nagkatalunan lang po, tapos yun na po, nagkasikuhan, kasipaan. Yung nagsisigawan na po doon sa may banda pong gitna. Sabay pagkatingin ko na po doon, nagkakasuntukan na po sila. Bigla pong nagkulasan. Pawang mga grupo ng kabataang menor de edad umano ang naroon. Naghahabulan na nga po sila. Atras abante, hanggang pong dumating na po yung maraming mga pulis. May punto pang isang lalaki ang nakahiga na sa kalsada at nabugbog ng husto. Marami pong nasaktan Kasi pagbato po ng barrier po. Tapos may bumabato din po ng tsinelas. Yung may sumipa din po. Tapos may sinuntok din po Ayon sa Taytay Police, base sa salaysay ng biktima, isang grupo ang humarang sa kanila at nambato ng plastic barrier. Rumesbak naman daw ang grupo at doon nagsimula ang riot. Nasa kote ang ilang sangkot sa gulo. Pinaghahanap ang iba pa. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi nakaligtas ang isang batang 3 taong gulang sa sunog sa Mandaluyong City. Sa Mandaue City sa Cebu naman, mahigit 200 pamilya ang nawalan ng tirahan. May report si Bernadette Reyes. Sa drone video na ito, kita ang naglalagablab na apoy sa Zone Talong, Barangay Paknaan, Mandaue City sa Cebu. Aabot sa mahigit 170 bahay ang natupok kagabi sa sunog na umabot sa ika-4 na alarma. Tumagal ng 3 oras bago naapula ang apoy. Mahigit 200 pamilya ang nawalan ng tirahan. Sa gym ng barangay muna sila tumutuloy. Nakadungog siya nga naig piti-piti. So possible lang mong angle ani is electrical wire or 1240 wire. Pero mobalik mi karon sa fire scene para magkuha mi og additional evidence. Lechonan, barracks ng mga trabahador, junk shop at warehouse naman ang nasunog sa J. Rizal Street, Barangay Namayan sa Mandaluyong. Mabilis na binalot ng usok ang mga istruktura na gawa sa like materials. Makalipas ang humigit kumulang 2 oras, tumambad ang labi ng isang batang lalaki. 3 years old na bata po. Anak po siya ng isa sa mga nagtatrabaho sa lechonan. Sinubukan pa raw isalba ng ama ang bata. Yung apoy, parang malakas na Yung tatay ng bata, umakyat doon sa may gilid ng puno ng bahay. Wala na, hindi naman yung bata, hindi na makuha kasi sabi daw yung tatay, narinig daw ng tatay yung umiyak ang bata. Pasado alas 8 ngayong umaga nang ideklara ng Bureau of Fire Protection na fire under control na ang sunog dito sa Barangay Namayan sa Mandaluyong. Hindi pa tukoy ang pinagmulan ng sunog pero may paalala ang BFP ngayong Fire Prevention Month. Under investigation pa rin po siya, sir. Base sa mga statement po ng mga tao, so doon po sa may lechonan na nagsimula. Pero i-verify pa rin po ng mga investigador natin dito. Siguraduhin po natin na yung ating electrical connections ay maayos, standard po. Iwasan po natin ang overload connection, octopus connection, jumper, iwasan din po natin yan. At syempre yung kitchen fires po, kung tayo nagluluto or may nagsasayang, huwag po natin iiwanang unattended. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang rider matapos mabangga ng rumeresponding fire truck sa Mandaue City, Cebu. Sa Pampanga, isang nasawi sa karambola ng mga sasakyan. Yan ang spot report ni CJ Turida ng GMA Regional TV. Sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue sa Lubao, Pampanga, nasalpok ng fuel tanker ang kotseng yan. Sa lakas ng impact, naitulak ang kotse hanggang mapunta sa kabilang lane at mabangga ng kasalubong na pampasaherong bus. Isinugod sa ospital ang driver ng kotse na nasawi kalaunan.
Sugatan ang 3 niyang pasahero. Hawak na ng pulisya ang driver ng fuel tanker na nahaharap sa patong-patong na reklamo. Sa kuha naman ng dashcam, kitang paghinto ng mga sasakyan para bigyang daan ang responding fire truck sa Mandaue City, Cebu. Pero pagdating ng intersection, biglang sumulpot ang isang motorsiklo. Nahagip ang rider na idineklarang dead on arrival sa ospital. Nagtungo sa Mandaue City Traffic Enforcement Unit ang driver ng fire truck na hindi na nagbigay ng pahayag. Sa Iloilo, nirescue ang isang lalaking nakapailalim pa sa kotse. Sa di kalayuan, nakahandusay ang asawa niya at anak nilang babae. Batay sa investigasyon, nabangga ng kotse ang sinasakyang tricycle ng mga biktima. Dinala sila sa ospital at mabuti na ang lagay. Wala pang pahayag ang driver ng kotse. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang Rodrigo Roa Duterte. Nangangamba si Vice President Sara Duterte na baka matulad ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay dating Senador Ninoy Aquino kung uuwi ito sa Pilipinas. Inalmahan niya ng pamilya Aquino at ng Malacanang. May report si Marizo Mali. Marcos resign! Marcos resign! Yan ang paulit-ulit na sigaw ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagtipon sa dahig kasama si Vice President Sara Duterte. Nagsabi niya, hindi ako Marcos resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Bring him home! Pero nag-aalala raw ang bise na sapitin ng ama ang nangyari kay dating Senador Ninoy Aquino na binaril sa tarmac pag-uwi ng Pilipinas noong 1983. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Kaya, meron man akong worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Bring him home! Bring him home! Sagot ng Malacanang. Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Wala pong katotohanan yan. Hirit pa ng palasyo. Parang hindi po natin nadinig noon na inahilin tulad ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Ang tinutukay ng Malacanang ay ang naging pahayag ni Duterte noong 2016. Hitler massacred 3 million Jews. There's a 3 million drug addicts. There are. I'd be happy to slaughter them. At least, if Germany had Hitler, the Philippines would have. But, you know, my victims. Nagsorry kalaunan ng dating Pangulo sa kanyang naging pahayag. So napakalayo kung ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Sinagot din ng Malacanang ang panawagang magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Kung pinag-resign po nila ang Pangulo, sino po ba ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, siya pa rin po ang makikinabang. Inalmahan din ng palasyo ang pahayag ng bise na di umano ipinapakita ng Pangulo sa taong bayan na maayos siyang mag-isip at kaya niyang mamuno. Paano po natin masasabi ito? Kung pinapailan po natin ay ang batas. At very transparent po tayo sa anumang mga transaksyon. Hindi po mas kakayanin ng isang tao na mamuno, na maraming inililihim, maraming itinatago. Sabi naman ng pamilya Aquino, kung pag-aaralan ng kasaysayan ay makikita na ibang-iba ang ginawa kay Ninoy sa pinagdaraanan ngayon ni dating Pangulong Duterte. Sabi naman ng grupong August 21 Movement o ATOM, umuwi raw si Aquino sa pag-asang kumbinsihin si dating Pangulong Ferdinand Marcos na magkaroon ng malayang eleksyon. Habang si dating Pangulong Duterte umaasang makakauwi ng bansa upang takasan ng pananagutan sa hablang crimes against humanity.
Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga Duterte. Mula rito sa The Hague, Netherlands, Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pagtapon ng mga basag na bote, maririnig sa mga naghahabulang kabataan sa Iloilo City madaling araw nitong linggo. Nag-aaway pala ang grupo ng mga kabataan, ang ugat sumbatan. Sugatan ng ilan sa kanila, nagkaayos sa magkabilang grupo sa barangay. Sugatang gray-faced buzzard natagpuan sa Lasam, Cagayan. Nakita ito ng isang residente matapos tamaan ng bala ng airgun. Tumagos ang bala sa kilikili at tumama sa kanang pakpak. Nasa pangangalaga na ng Municipal Environment and Natural Resources Office ang migratory raptor. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patuloy ang pag-iikot ng ilang senatorial candidates para ilatag ang kani-kanilang plataforma. Yan ang report ni Jonathan Andal. Idiniin ni Congresswoman Camille Villar ang halaga ng mga kooperatiba sa ekonomiya. Pagpapalakas ng local food industry ang inilatag ni Bam Aquino sa Pangasinan. Galing sa pamumuno ng kababaihan ang kinilala ni Mayor Abby Binay sa Quezon City. Kahalagahan ng road safety ang tinalakay ni Congressman Bonifacio Busita. Pagprotekta sa women and children's right ang isinulong ni Congresswoman Arlene Brosas. Humarap sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan si David D. Angelo. Nagikot sa mga palengke sa Cagayan de Oro si Attorney Angelo de Alban. Sa iba't ibang bayan sa Agusan del Sur, bumisita si Senator Bato de la Rosa. Kahalagahan ng pakikiisa ng mga kabataan ang idiniin ni Luke Espiritu. Pagsisigurong sapat ang supply ng bigas ang naistutukan ni Attorney Raul Lambino. Nag-motorcade si Congressman Rodante Marcoleta sa Muntinlupa. Sa Bohol, hinikayat ni Manny Pacquiao na patuloy na mangarap ang mga atleta. Suporta sa mga magsasaka ang inihayag ni Kiko Pangilinan sa Parañaque. Nagpaalala si Ariel Querubin na iboto ang mga may tunay na pagmamahal sa bayan. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. From this to this, on Spotlight ang buffed era ni BTSV. Sabi niya sa Weverse, nabawasan ang timbang niya ng 10 kilos. South Korean Oppa Kim Do-hoon na operahan matapos maaksidente sa motor sa set ng bagong drama. American music legend na si Mariah Carey magbabalik bansa sa Oktubre para mag-concert. Makeup filter entry ni Dennis Trillo sa TikTok. Good vibes ang hatid sa netizens. Lar Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang eroplano na kasali sa air show sa South Africa ang bumagsak. Yan at iba pang balita abroad sa report ni Mark Salazar. Banayad na umiikot sa ere ang maliit na aircraft na yan sa isang air show sa Saldanha, South Africa. Pero ang pagkamangha ng mga manonood, napalitan ng takot nang magdire-diretso ang eroplano at mag-crash. Dead on the spot ang piloto. Inaalam pa ang sanhi ng pagbagsak. Sa Paris, sumalpok sa poste ang sasakyang hinahabol ng police mobile na nabangga rin ng isa pang police mobile. Ayon sa mga otoridad, 13 ang nasugatan, kabilang ang 9 na pulis. Hindi pa tiyak ang dahilan ng habulan. Sa Mexico, nagtatakbo paakyat ng Sacred Mayan Pyramid na El Castillo ang isang turistang German. Ayon sa National Institute of Anthropology, nagtangka pang magtago ang banyaga pero naaresto siya kalaunan. Ang El Castillo ay isang 79-foot pyramid na gawa sa bato. Ipinagbabawal umakyat sa naturang historical landmark. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi lang very good sa health, very yummy pa.
Chitayang mamitas ng mulberry sa Pangasinan. Pwedeng papakin, pwede ring sangkap sa halo-halo. Matitikman yan sa isang mulberry farm sa bayan ng Villasis. 149 pesos lang, makakapamitas na. Matamis daw ang maitim na bunga nitong mulberry pero maasim naman yung pula. Kabilang sa health benefits ito ang pagpapababa ng cholesterol, pampalakas ng immune system at mainam rin para sa healthy eyes. At maging ang dahon nito, pwedeng gawing tsaa. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.